Ako si Maria at ito ang aking kwento. What? Gigil na sabi ni Gilbert sa kapatid ng kanyang ama na ngayon lang niya nakilala. I am the only legitimate heir of the Romualdez wealth. Hindi ka maaring basta nalang pumunta dito at kumuha ng mga ari-arian ni Lolo. Humalakhak si Cynthia na mewang. Hindi siya magpapasindak sa anak ni Sylvia na mukhang wala namang ibubuga. Nakakatawa ka, my dear nephew. Hindi dahil sa nasanay kang ikaw na lang lagi ang nabibiyayaan ng kayamanan ng papa. Noong nabubuhay pa siya'y ikaw na lang ang may karapatan sa lahat ng kanyang mga naiwan. Naglakad palapit si Cynthia kay Gilbert. Sinuyod ng tingin ng kabuuan nito. Muling napuno ng puot ang dibdib para sa anak ng yumaong nakakatandang kapatid na siyang naging dahilan upang mapilitan siyang manirahan sa malayo ng ilang dekada. Pagbali-baliktarin mo man ang mundo, anak ako ni Don Anselmo Romualdez. At sa ayaw at sa gusto mo, kukunin ko nararapat para sa akin. Inis na bumaling si Gilbert kay Attorney Salve. Attorney, what the hell is this woman saying? Sandaling tumingin si Attorney Salve kay Attorney Smith na mataktikang lumabas na silid. Nang may iwan ng tatlo sa loob ng opisina ni Gilbert, ikaga nagsalita si Attorney Salve. Iho, totoong kapatid ng papa mo si Cynthia. Hindi ka pa naipapanganak nung umalis siya. Correction, pinaalis ako ng magaling mong ina, my dear nephew. Putol na Cynthia sa mata ng abogado. Puno ng sarkasmong tinig. Napailing na si Attorney Salve. Cynthia, bakit hindi mo ikwento ng buo sa kanya kung paano kinuntsaba ng ina niya ang lahat sa mansyon upang mapalis ako at aking anak na si Cyrus? Tell him how his conniving mother told lies after lies upang mawala ng pabor sa akin ng papa. Ikwento mo rin kung paano nagreyna-reynahan ang kanyang ina sa kaharian na hindi naman sa kanya. Go ahead, attorney. Ikwento mo sa anak ni Sylvia kung gaano ka walang hiya't walang kwentang kanyang ina. Agad na nagpanting ang tenga ni Gilbert sa narinig na insulto para sa ina. Not his mother, not his dear mother. Marahas na tinabig ng binatang baso at bote ng alak sa ibabaw ng kanyang mesa. It made a crashing loud sound, filling the whole room. I will not allow you to throw accusations at my mother, lalo pat hindi niya may pagtatanggol ng kanyang sarili laban sa iyo ngayon. Singhal ni Gilbert sa tiyahin na noon ay napapangisi pa rin at tila ba tuwang-tuwa sa mga pangyayari. Hindi ko inaakusahan ng iyong ina, mahal kong pamangkin. Nagsasabi ako ng totoo. Walang kwenta yang ina mo, sagot ni Cynthia na hindi naligalig sa pagwawala ni Gilbert. Enough, Cynthia. Saway ni Attorney Salve sa dalawang nagbabangayan. Mabuti pa umalis ka na muna at puntahan mo ko sa aking opisina bukas. Alam mo kung saan ako mahahanap, Cynthia? Doon din sa lugar kung saan ibinigay ni Anselmong higit pa sa sapat na kayamanan na umalis ka't ang iyong anak, Romulyong mga mata ni Cynthia. Anong higit sa sapat ang sinasabi ng abogado? Sapat na ba ang 100 milyong parte niya sa yaman ng mga Romualdez? Anak din naman siya ni Anselmo. She deserves more, lalo pa ngayong wala na to. Siguruhin mo lang nakakausapin at hindi mo ko itataboy, attorney. Ngayong alam kong kampi ka dyan sa anak ni Sylvia. Dahil kung hindi, dadiretso ako sa korte at doon na tayo magtutuos na 3. Ani Cynthia, taas noong pumihit patungo sa direksyon ng pinto. Subalit nakakailang hakbang pa lamang ito nang muli itong pumihit paharap kay Gilbert bago nakangising sinabi ang, I hope your heart is strong enough after you've learned the legality of my claim, Gilbert. Hindi gaya ng ina mong sinabihan ko lang na handa na ako ilaban ng kaso ko sa korte, ay agad na inatake sa puso. Last I heard of her, she was choking for air on the other line. Natigilan si Gilbert. Cynthia de Torres, tama yun ang pangalan ng huling kausap ng kanyang ina sa cellphone bago to atakihin sa puso. It was Cynthia. You old hag, it was you. You're the reason why mother had a heart attack, galit na sabi ni Gilbert, ready to charge at the old woman who was laughing hysterically as she stepped out of the room. Mabuti na lang at mabilis siyang pinigil ni Attorney Salve nang lumabas si Cynthia sa opisina ng pamangkin ay nagmadali namang pumasok si Victor doon. Tinulungan si Attorney Salve sa pag-awat kay Gilbert. Iho, walang may dudulot na magandang galit mo. Kung totoo ang banta ni Cynthia, kailangan tayong maghanda para sa anumang legal na hakbang na maaari niyang gawin. Si Attorney Salve, kalmado, mabilis na kumala si Gilbert sa pagkakahawak ng 2 kasama sa silid.
Agad na pinagtatadyakan ng city sa malapit dahil hindi niya na alam ang kanyang uunahin. He was trained to be composed. He was trained to keep a level head in the hardest of situations. Subalit napasigaw na si Gilbert at wala sa sariling sinuntok ang glass coffee table na kaagad nagpira-piraso. Otomatikong sumigid ang sakit sa kamao ng binata. Umagos doon ng sariwang dugo. Subalit walang pakialam ang binata. Mas masahol pa doon ang nararamdaman niyang sakit dahil sa sunod-sunod na dagok sa buhay na kanyang nararanasan. Siguro nga pinaparusahan talaga siya ng langit dahil sa dami ng kasalanan niya nagawa kay Alexandra, ang mismong tadhana ng naniningil sa kanya. Subalit kaya niyang tiisin ng lahat ng iyon kung sa bandang huli naman ay makikita niya at makakapiling ang kanyang asawa. Sir, please, pumunta na po tayo sa ER, untag ni Victor kay Gilbert. Nag-aalala sa dami ng dugong tumutulong mula sa kamay nito. Sa kakaunti niyang distansya sa boss ay kitang-kita ng binata na may nakabaon pang bubog sa kamao ng boss. Marahas na hinawi ni Gilbert ang assistant mula sa kanyang daraanan. Imbis na makinig ay kaagad na dumiretsong binata sa minibar. Muling nagbukas ng bote ng alak bago yung tinungga. Kailangan niyang makatulog. Dapat na siyang matulog. Umaasang sa pagpikit ng kanyang mga mata kahit man lang sa panaginip. What the hell are you doing, Cyrus? Giginasinghal ni Cynthia sa anak na noon inaabutan niyang may ginagawang milagro kasama ang babaeng hubot-hubad sa sofa na inuupahan niyang townhouse. Kakarating lang nila ng anak mula sa US kagabi, kung saan sila naman lagi ng higit 25 taon mula nang mapilitan siyang umalis sa Pilipinas dahil sa pagtatakwil ng kanyang sariling ama. Subalit heto na kagad ang magaling niyang anak. Mabilis na nakakuha ng babaeng kakalantariin at dinala pa kaagad sa kanilang bahay. Mom, what the heck? Reklamo ni Cyrus. Mabilis na umalis sa ibabaw ng babae, uncaring if he's as naked as the day he was born. Bigil na inihagis ni Cynthia ang kanyang handbag sa anak. Anong what the heck? Alam mong importanteng bagay ang pinunta natin dito. Ibang ina at tupag mo. Bumaling siya sa babaeng basta nalang tinakip sa habdan. Ang malit na damit nito. You, get lost, you whore! Dugtong pa niya. Bago kinamalang buhok ng babae, tinila to palabas ng pinto. Uncaring if she's dressed or not. Cyrus, babe! Please help! Anang babae. Mom, at least, let her get dressed. Si Cyrus akmang lalabas ng pinto. Pag lumabas ka dyan sa pinto niyan, Cyrus, you'll never get money from me again. Banta ni Cynthia. Agad na bumaha ang kalituhan sa mukha ni Cyrus. Pinaglipat-lipat ang tingin sa babaeng nasa labas ng bahay at sa ina. Mabilis na pinulot ni Cyrus ang ibang gamit ng babae sa sofa at inihagis yun palabas bago sinara ang pinto. Nang sila na lang dalawang mag-ina sa loob ng bahay, kagad na sinugod na sampal ni Cynthia ang anak. Wala ka na talagang magawang matino. Babae na lang laging inaatupag mo. Manang-mana ka sa ama mong bobo. Singhal ni Cynthia sa anak na kagad namang sinalag ang isang baraso sa mukha upang hindi na masyadong tamaan ng pananakit ng ina. Hindi naman mapigilan ni Cynthia na saktan ng anak. Wala na itong ginawa kung hindi bigyan siya ng sakit ng ulo. Kung hindi lang niya ito anak, matagal niya na itong dinispatcha. Lalo noong nagkadispalko to ng malaking halaga sa pinagtatrabahuhan nitong kumpanya sa Texas dahil sa nalulong ito sa kasino. Nalimas ang natitira niyang mana kay Anselmo dahil doon, she had to work 3 menial jobs since. Kaya naman ang mabalitaan niyang patay ng kanyang ama ay una niyang hinanap kay Atty. Salve ang kanyang mana. Subalit ang sabi ng matandang abogado ay wala. Paanong wala? Gayong inacknowledge ni Anselmo na itong kanyang ama na nabuntis nitong kanyang ina na dating katulong sa mansyon ng mga Romualdez at namatay nang mapanganak siya. Lumaki siya sa mansyon kasama ng legal na anak na ama. Tapos sasabihin ng abogadong wala siyang mana? That's bullshit. She knows her rights. And she will stand by it kahit saan sila makarating lalo pat kailangan niya ng kwarta para sa marangyang buhay na kanyang nakasanayan. Mom, stop. Tama na. Hindi na ako uulit. Gagawin ko ng lahat ng gusto mo. Si Cyrus. Tumakbo na palayo sa ina. Hubad pa rin ito tanging antropilo lamang mula sa sofa tumatakip sa maselang parte ng katawan nito. Doon biglang natigilan si Cynthia. Humakbang palayo sa anak at nagtungo sa fridge upang uminom ng tubig. Hindi siya pwedeng magalit ng gusto. Kailangan niya na maging malusog. Kakamkamin pa niya ang ari-arian ng kanyang ama. Kailangan niyang kumalma. Nang humupang emosyon ni Cynthia, muli niyang hinarap ang anak na noon ay bis na. Gusto kong maghanda ka, Cyrus. Kapag pinalad tayo, baka mapunta sa atin ng BRC. That would be the day when I'll lay down on a bed full of money. Kaya ayus-ayusin mo yung buhay mo.
Huwag ka na muna magbisyo. Kapag nakuha na natin ang dapat para sa atin, hindi na natin magiging problema kwarta. Naiintindihan mo ba? Ni Cynthia, seryoso. Agad na tumango si Cyrus, ngumisi. I can't wait to buy a sports car. Excited na sabi ni Cyrus. You can buy a lot of cars and more when that Gilbert boy and his mom lose against us. Sagot ni Cynthia. Sabay na ngumisi ang mag-ina, hindi na makapaghintay sa araw ng kanilang tagumpay. Wala ka na bang dokumentong papipirmahan? Tanong ni Gilbert kay Victor. Nang ihatid siya ng assistant sa private hangar, kung saan na yun ang private plane na maghahatid sa binata papuntang Singapore. Pansamantalang babalik ng Singapore si Gilbert upang bisitahin ng inat para na rin mapalayo na muna siya sa mga kinakaharap niyang problema at kontrobersya. Suhestyon ni Attorney Salve na nangakong asikasuhin ng paghaharap sa mga kasong naisampa laban sa binata. Itinuloy ni Cynthia ang pagkontesto sa huling testamento ni Don Anselmo at ayon sa opinyon ng iba pang abogado, mataas ang tsansang manalo ng babae sa kaso nito. Natakda na rin ang hearing para sa kaso ni Gilbert na isinampa namin ni General Santiago. Kabi-kabilang kasong kinakaharap ng binata, that is why he is leaving. He needed to breathe, to collect his sanity, and to unthink Alexandra for a while. Wala na po sir, kung meron po sasabihan ko na lang si Karen na itawag sa inyo, ani Victor. Basta wag mong kakalimutan yung tungkol sa pagkuha ng professional management company para sa Digia Electronics. You need to hasten that. Bilin pa ng binata. Napagdesisyon na ni Gilbert na kumuha ng managing company para sa kumpanya ni Alexandra dahil sa estado niya. Alam niya sa kanyang sarili na hindi niya magagawang anumang sound decision para sa kumpanya. Baka imbis na mapalago niya yon at maibalik kay Alexandra sa takdang panahon ay tuluyan pa yung magsara. He cannot do that. Batid ni Gilbert kung gaano kahalaga kay Alexandra ang Digia Electronics. He needs to make sure that it will survive and get back on its feet once again. Yes sir, yun pong una kong gagawin pagbalik ko ng opisina, sagot ni Victor. Inabot pa sa boss ang quote nito. Call me for updates then. Bilin ni Gilbert sa assistant bago naglakad patungo sa naghihintay na private plane. Subalit hindi pa man tuluyang nakakaakyat sa hagdan ng eroplanong binata, may humabol na sa kanyang immigration officer. Kasama nitong ilang airport security. I'm sorry sir but we cannot allow you to leave. Anang immigration officer. Why? Kunot noong tanong ni Gilbert. There's a whole departure order for you sir. Galing po sa kampo ni General Santillas. Tahimik si Alexandra habang nakaupo siya sa likod ng sasakyan ni Don Fausto. Halos hindi pa sumisikat ang araw na umalis sila ng Carpio Villa. Hindi rin siya halos nakatulog ng nagdaang gabi dahil maaga silang bumiyahe. Sinabihan siya niya kasi nang doon ng nagdaang gabi na may pupuntahan silang special na lugar kung saan she had no idea. Subalit alam ng dalaga na magugustuhan niya doon. Every part of Italy she has been to for the past month is beautiful. Lalo na sa Carpio Villa, she really felt welcome there. Like a part of her really meant to be there. Hindi gaya sa buhay na iniwanan niya sa Pilipinas. Puno ng gulo, puno ng lungkot. Totoo nga sinasabi nila, sometimes you just have to walk away from the life you wanted but keeps bringing you pain. Nang may kasal siya kay Gilbert, akala niya yun ang simula ng kanyang maligayang buhay. Subalit walang ibinigay si Gilbert sa kanya kung hindi sama ng loob at kalupitan. Kahit sa bingit ng kamatayan ay hindi siya nito nagawang balingan. Wala siyang halaga sa asawa at ni kailanman hindi siya magiging importante kay Gilbert. Kaya siya nag-file ng annulment, kaya niya pinalaya si Gilbert, kaya niya piniling umalis. Subalit sa isip niya hindi rin maalis ang kuryosidad kung anong nangyari sa Pilipinas. Wala siyang balita kay Gilbert, kay Roseanne maging kay Belle. Minsan gusto niyang maglakas loob na magtanong kay Sebastian. Subalit naunahan siya ng hiya. Sebastian did everything he could to save her, to give her a brand new start. Ito at si Don Fausto, isa pa siya sa mga humingi ng bagay na yon. Ang magsimula sa ibang lugar, malayo kay Gilbert, malayo kay Roseanne, malayo sa lahat ng hinanakit sa kanya. Kaya lang napabuntong hiningang dalaga, ibinaling ang tingin sa tanawin ng kanilang nadaraanan. Is something bothering you, Alexandra? Pukaw ni Don Fausto sa apo na nakaupo sa kanyang tabi. Hindi maiwasang mag-alala ng matanda sa apo, lalo na't marami itong pinagdaanan. Bumaling si Alexandra sa abuelo, tipid na ngumiti. Nating lolo, alanganing sagot ng dalaga. Inabot ng matandang kamay ng apo at marahan yung pinisil. Come on na po, you can tell me anything.
Sandaling nag-alangan si Alexandra, subalit nagawa ding magsabi sa huli. Iniisip ko lang po kung anong mangyayari sa Maynila. Don Fausto, give her a soft smile. Everything is fine back there, Alexandra. You don't need to worry about anything. All is well and taken care of. Anong matanda, marahan pang tinapik ang pisngi ng apo, kaya huwag ka nang mag-alala. Besides, the past is the past. Move forward and don't look back. Ngumiti si Alexandra, marahang tumango. Minsan gustong-gusto niya talagang kausap si Don Fausto. The old man is filled with wisdom. He is patient too with her. Ito at si Sebastian. Ramdam niyang pagmamahal ng mga ito sa kanya, like a real family should. Okay, Lolo, I'll remember that. Sagot ni Alexandra. Sandali pa nalang binagtas ang daan patungo sa special na lugar na kanilang pupuntahan. Ilang sandali pa, huminto sila sa harap ng isang villa na mayroong malawak na front lawn na puno ng bulaklak. Umiling ang dalaga. No, napatuwid ng upo si Alexandra. Pakaramdam niya nagpunta na siya doon na para bang nakita na niya ang lugar na yon. In her dreams, perhaps, but she's more than sure. She's seen that place, that somewhere. Unang bumaba ng sasakyan si Gaston, ang head butler ni Don Fausto, at napubuksan ng pinto ng Don. Sunod siyang pinabuksan ng pinto ni Gaston at nang tuluyang makalabas na sasakyan ng dalaga, agad na sumalubong sa kanyang mabangot mabining hangin ng umaga. Welcome to Villa Antonia po, ani Don Fausto. Bumaling siya sa abuelo. Antonia, ngumiti ang matanda, naglakad palapit sa apo. O Alexandra, itong lugar na iti pagmamayari ng iyong lola, ang aking kapatid na si Antonia. Napasinghap si Alexandra. Manghang ipinalibot ang mga mata sa lugar na misang tinirhan ng kanyang lola. Kahit na hindi pa tuluyang sumisikat ang araw at malamlam pang liwanag sa langit, batid na niyang kagandahan taglay ng lugar na yon. Halika sa loob, Alexandra. May papakita ko sa iyo na sa may likuran ng villa. Ayon sa kanyang abuelo, nagpatiuna na sa paglalakad sa kanya sa loob ng kabahayan. Gaya sa labas, sumisigaw sa karangyaan ng loob ng bahay. From the chandeliers down to the paintings around the house, everything screams luxury. Mukhang alam na niya kung kanino nang naman ang mag-inang hilig sa paintings. Nagpatuloy siya sa pagsunod sa abuelo hanggang sa marating nilang back porch kung nasaan tumambad sa dalagang isang pamilyar na lugar. Sandaling natigilan si Alexandra, inalala sa isip kung saan niya nakitang lugar na yon hanggang sa, ito yung lugar na nasa postcards ni Mommy, the one you've sent. Lolo, excited na sabi ni Alexandra, the valley from afar filled with different flowers, which inspired her bloom collection years ago is right in front of her. Yes, apo, this is that place. Sinasabi ko kay Rosalinda noon na naghihintay sa kanyang lugar na ito kung gusto niya. Subalit nag-aalangan siyang dumalang man lang sa akin dahil na rin sa nangako siya kay Antonia. Hindi na kailanman tutungtong sa lugar na to. Sandaling natigilan, pinapanood ang unti-unting pagsikat ng araw sa abot tanaw. The place was so majestic in the morning, a beauty beyond comparison. Maya-maya pa'y muling nagsalita si Don Fausto. This place is named after your grandmother because she loved it here. I wanted to live in the city. She wanted to live in a quiet life here. Our parents are okay with that. They adored Antonia. They'd give her everything she wanted. Isang bagay lang hindi sinang-ayunan ng aming mga magulang. Ang pag-ibig nito sa isang ordinaryong tao, isang hardenero. Walang yaman, ni walang pangalang may pagmamalaki sa mundo. Itinakwil siya ng aming mga magulang dahil doon. Tinalikuran ni Antonia ang lahat ng ito dahil sa pag-ibig. Lumamlam ang mata ng matanda, tila may malungkot na alaala. Bago sila magtana ng lolo mo, tinanong ko si Antonia kung sigurado na ba siya sa buhay na kanyang pinipili. O moo ang lola mo and the rest is as you know it. Kinarap siya ng matanda. May tatanong din ako sa iyo, Alexandra. Handa ka na bang kalimutan ang lahat sa iyong nakaraan at magsimula ng panibagong buhay? Kumurap si Alexandra. Lahat, lolo? Marahang tumango ang matanda. That's the price for moving forward, Alexandra. That you will forget everything from your past. No looking back. Kumurap si Alexandra. No looking back, pag-uulit niya sa isip sa sinabi na abuelo. Yes, grandfather. I will forget everything. I'm ready now to start anew. After 5 years, maingat na idinampi ni Alexandra ang paintbrush sa canvas na nasa kanyang harapan. She was making finishing touches on a commission artwork for a very important client, Don Alejandrino Rossi, the brother of the current Prime Minister. Pinagawa siya nito ng isang painting ng tema ay tungkol sa lugar kung saan ito lumaki. Sa mismong lugar kung naroon si Antonia sa villa,
ang naging tahanan ng dalaga sa nakalipas na 5 taon. Nang magdesisyon si Alexandra ang magbagong buhay sa Italia, 5 taon na nakakaraan, ginawa na niya tahanang Antonia Villa. She felt it was the best place to restart her life because she was more connected with the place since her grandmother used to live there. Doon niya ulit nahanap ang lakas ng loob na magpinta. In fact, her bloom collection is now complete. Doon din siya muling nangarap na maging magaling na pintor, na natupad na ngayon. She's now one of the influential artists of her generation. Bakit hindi puro bigatin ang kanya nagiging kliyente bilang Stella Pulvis sa nakalipas na mga taon? Earning her reputation as the artist of the decade. At higit sa lahat, doon sa lugar din na yon, nahanap ang kanyang kasiyahan sa katauhan ng kanyang anak na si Achilles de Gia, or just simply Aki. Alexandra is now a mother to an adorable 4-year-old kid named Achilles. Her joy, her life, and the very heartbeat of her soul. Minsan kapag napapagod siya sa trabaho niya sa DFC, bilang isa sa mga board of directors na isa sa pinakamalaking investment company sa buong mundo, o kaya ay may mga commission work siya bilang si Stella Pulvis, she just look at Marco and remind that all her hard work are for her son's future. Kahit naman nung buntis si Alexandra at sinasabay ang pag-aaral sa economic school at pagbabalik sa pagpipinta, ang anak pa rin niyang kanyang inspirasyon. Binago ni Aki ang pananaw niya sa buhay. Now she just live and breathe for her son. Not for anything else, not even for love. Love, pilit nang umiti si Alexandra, inalis ang paintbrush. Sa pagkakalapat sa canvas bago pinagmasdan ng obra, nostalgia suddenly washed over her as she looked at the artwork in front of her. Mula sa isang old picture ang inspirasyon niya sa paggawa ng obrang yon. Subalit sa modernong panahon, wala na talagang lugar na kayang pininta kaya yon ang ni-request ng kliyente niya na magkaroon ng alaala tungkol sa masasayang araw na kabataan nito. Sinalaki ng iba't ibang emosyon si Alexandra, tila ba kasi inanyayahan siya ng kanyang obra na muli ring balikan ng mga alaala sa kanyang nakaraan na matagal na niyang kinalimutan. Mabilis na ipinilig ng dalaga ang ulo. No looking back, she reminded herself. Tumayo na si Alexandra mula sa kanyang upuan, umatras na makailang ulit palayo sa kanyang obra. Ilang sandali pa'y sumilay ang makahulugang ngiti sa kanyang labi. Perfect, the painting looks perfect now. Mommy! Anang pamilyar na boses mula sa labas ng workroom ni Alexandra. Agad siyang napabalin sa direksyon ng pinto. Hindi naglipat sandali, bumukas ng pinto ng kanyang workroom at niluwa ang humahangos na bulto ni Aki. Nakasunod dito sina Yaya Lynn, Marco at 4 na bodyguards. I got a star, mommy! Look, I got a star! Masayang bati ng anak, mabilis na yumakap sa kanya bago pinakita kay Alexandra ang star stamps. Sa magkabilang kamay nito, nagpupunta sa preschool ang kanyang anak araw-araw. Gustong-gusto kasi nito na may nakakahalubilong kaedad nito. At first, ayaw payagan ni na Don Fausto at Sebastian ang kagustuhan ng kanyang anak. They thought it was too dangerous for Aki to be exposed like that to their family's enemies. Subalit nakuha rin sa lambing ni Aki ang kanyang lolo at pinsan. Alexandra knew it won't take long before they would agree to her son's request. They love Aki. They give everything her child wants. Subalit kahit na pumayag namang ito, may isang kondisyon silang hindi niya maaring tanggihan. Additional security detail for her and Aki. At kahit na hindi naman talaga siya nasanay sa mga bodyguards na lagi nalang umaaligid sa kanya, pumayag na rin si Alexandra sa kagustuhan ng abuelo at pinsan para lang mapagbigyan niya anak sa gusto nito. And she glad she did before Aki is nothing but a ball of delight and joy for the past week. Wow! Bravo! Mia Sol! Mommy is so proud of you, ani Alexandra. Masaya ang pinupog ng halik ang pisngi ng anak na ikinahalak-hak nito. Maya-maya pa'y tumunog ng insulin checker ng anak na nakakabit sa braso nito. Agad na binitawan ng anak at tinignan ng aparato. Nang makitang bumaba ang sugar ng anak ay kagad siyang nagangat ng tingin kay Yaya Lynn. Mabilis naman tong kinuha ang insulin kits sa school bag ng anak. You need to power up, sweetheart. Masuyong sabi ni Alexander sa anak bago inihanda ang pagtuturok ng insulin sa braso nito. Marco has a diabetes. He had it since birth. Maraming araw na sinisisi ni Alexandra ang kanyang sarili dahil pakiramdam niya'y kasalanan niya kung bakit nagkasakit si Aki. Na baka dahil sa kanyang mga pinagdaanan kaya nagkasakit ang kanyang anak. But Aki's hugs and kisses would always remind her that he loved her nevertheless. Matapos ma-administer ang insulin, sinamahan na niya ito sa kwarto nito at siya na mismo nagpaligo. Sabay na rin silang kumain ng tanghalian. As usual, marami na naman tanong si Aki tungkol sa maraming bagay.
Minsan naiisip niya na talagang kay Gilbert to nagmana sa mga pagtatanong-tanong nito. Matalang ang nakuha ni Aki sa kanya. All the rest nakuha na nito kay Gilbert. And now she wonders kung sakaling magkita kayang mag-ama, malalaman kaya kagad ni Gilbert na anak nito si Aki. At bakit naman sila magkikita? Anang isang parte ng isip ng dalaga. Tama, walang rason para magkitang mag-ama. 5 taon na siyang walang balita sa dating asawa. 5 taon na rin siyang walang balita sa Pilipinas. It was her choice as part of her moving on. Kaya bakit pa niya iniisip na magkikitang mag-ama? Hindi pa man nasasagot ni Alexandra ang tanong sa isip nang lumapit si Yaya Lynn sa dalaga. Anak, may tawag ka. Anang matandang katulong. Sino po, Yaya? Si Belle. Agad na sinagot ni Alexandra ang tawag. Hello, Belle. Anong balita? 2 taong halos hindi sila nakikita ng kaibigan. The last time was her friend and her politician boyfriend visited her in Italy. Alexandra, ikakasal na ako. Ikaw ang maid of honor ko, ani Belle. Sandaling napatda si Alexandra sa sinabi ni Belle, hindi dahil sa hindi masayang dalaga na sa wakas ikakasal ng kaibigan. Honestly, she's really happy that Belle is getting married to the man her friend loved for a year. Subalit nagulat siya na siyang piniling tong maid of honor. Ibig sabihin lang noon, kailangan niyang umuwi ng Pilipinas upang daluhan ng kasal ng kaibigan. Bagay na sa tingin niya hindi sasang-ayunan ni na Don Fausto at Sebastian. Mula kasi nang pinili niyang magbagong buhay. Sinabihan na siya ng lolo at pinsan na kalimutan ng anumang pagnanais niyang magbalik ng Pilipinas. Ni hindi siya binabalitaan ng mga ito kung anong nangyayari sa mga kakilala niya doon. Hindi raw kasi yun makakabuti para sa kanya. Kung palagi niyang iniisip na may babalikan pa siya sa Pilipinas. Dahil sa katunayan, wala naman na talaga. Hiwalay na siya kay Gilbert at maayos na silang mag-ina sa Italia. For the past 5 years na hindi niya iniisip ang pag-uwi. Naging maayos siya, naging matagumpay. Subalit ngayon na may hiling sa kanya si Belle, ang kanyang matalik na kaibigan. Tila ba nag-aalinlangan siya, natatakot sa maaring mangyari sa kanyang pagbabalik bansa. Ano ang gagawin ni Alexandra ngayon tila kailangan niyang magbalik sa Pilipinas para dumalo sa kasal ni Belle? Ito na kaya ang tamang panahon sa muli nilang pagkikita ni Gilbert? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.